Okay mga ka-Wildy para masundan nyo ako go to Google, then type niyo Canada Caregiver Pilot Program 2024. And then pag meron kayong nakitang Canada announces new pilot program to support, click nyo yan. And then scroll down nyo sa baba. Diretso na tayo dito. Through these new pilot programs, candidates interested in working in Canada's home care sector will be eligible to apply if they meet the following criteria. So, pakinggan nyo mabuti mga kabayan ha. Attain a minimum of level 4 based on the Canadian Language Benchmarks, CLB. So, ano bang ibig sabihin nito? Mag-undergo kayo ng Language Proficiency Examination in English, mga ka-Wildy. So, yung sinasabi ditong CLB 4, 4.0 in every categories. Hindi overall band score ang pinagbabasihan. If CELPIP ang inyong ititake na Language Proficiency Examination. Pero meron ding isa. Yung equivalent naman ito, if IELTS ang inyong kukuning language proficiency exam, in reading 3.5, speaking 4, writing 4, listening 4.5. So yan ang equivalent kapag ang inyong i-undergo na English proficiency examination ay IELTS. If CELPIP naman, 4.0 in all categories. So I hope malinaw yan sa inyo mga kabayan ha. Ngayon, punta naman tayo dito sa pangalawa. Hold the equivalent of a Canadian high school diploma. So ano bang ibig sabihin nito? Just in case, ako ay isang high school graduate sa Pilipinas at ako ay nag-a-apply, hindi nila i-validate or hindi i-honor yung aking high school diploma dahil kailangan ang aking education equivalent sa high school diploma sa Canada. So, paano mo ba ito ma-achieve? Paano mo ito ma-attain? Kinakailangan mo mag-undergo ng Educational Credential Assessment and then yan ay i-verify na i-assess ng mga accredited organizations tulad ng WES. So, sila yung mag-assess ng inyong mga credentials like diploma, inyong transcript of records nung kayo ay high school mga kabayan na. At malalaman ninyo ang mga detalye. Go to Google, then type lang ninyo World Education Services mga kabayan. So, nandun lahat ng mga information kung paano kayo makakapag-apply for an ECA or Educational Credential Assessment. Now, proceed tayo sa pangatlo. Have recent and relevant work experience. So, dapat meron kayong karanasan as a caregiver at relevant sa trabaho ng ina-apply ninyo at sa job offer na ibibigay sa inyo ng employer mga ka-Wildy. So, balik tayo sa Google mga ka-Wildy. Sa baba lang nung ating sinerch kanina, so may makikita kayo dyan, Home Child Care Provider, Pilot and Home Support Worker. I-click nyo yan. So, naka-indicate dyan, Qualifying Work Experience, Home Child Care Provider, NOC 44100. You must care for children in your own home or in your employer's private home. The location can't be institutional, settings such as daycare. You don't need to live in your employer's home to qualify. Experience as a foster parent doesn't count. Yung pangalawa naman, Home Support Worker, NOC 44101. You must care for someone who needs help from a home support worker in your employer's private home. The location can't be an institutional setting such as a nursing home. You don't need to live in your employer's home to qualify. So, meron ditong magandang pagbabago mga kabayan na. Ang kanilang work experience before ay kinakailangan 1 taon, pero binago na nila. You only need 6 months of work experience instead of 12 months to qualify. For gaining experience category, will accept eligible work experience from inside or outside Canada. So, kahit kayo ay wala sa bansang Canada, pwede kayo makapag-apply mga ka-Wildy. Balik tayo dito sa mga eligibility requirements. So, yun 6 na buwan lang na karanasan mga ka-Wildy para kayo ay maging qualified sa experience. And lastly, nakalagay dito, receive an offer for full-time home care job. So, ang ibig sabihin nito mga ka-Wildy kinakailangan meron kayong job offer from Canadian employer. So, kinakailangan yung a-applyan ninyong trabaho or yung employer na magbibigay sa inyo ng job offer ay dapat related sa trabaho ninyo or sa job title ninyo as a caregiver mga ka-Wildy. Kung ano ba yung particular na trabaho na ginagawa ninyo. Kung ang job offer ng employer ay caregiver for elderly, dapat ganun din yung inyong job title kung yan man ay experience mo sa Pilipinas or sa ibang panig ng mundo. So, basahin ko lang yung mga detalye sa baba mga ka-Wildy. This new PR on Arrival pilot program marked an important step forward in Canada's efforts to meet the evolving home care needs of its diverse population. More information will be available before the launch of the pilots, including full eligibility criteria and details on how to apply. Ngayon, as of now, close sila mga kabayan. Ngayon, ang tanong, kailan ba ito magre-reopen?
yung eksaktong buwan. Walang eksaktong buwan mga kauliboy, pero ang naka-indicate dito, based on my research, expected to be launched in late 2024 or early 2025. Again, yung pinakaunang attain a minimum level of 4 based on the Canadian Language Benchmarks or CLB4, kagaya ng binanggit ko kanina. Kung kayo ay kukuha ng English Proficiency Examination, if CELPIP, 4.0 in all categories. In reading, writing, speaking, listening. Kung IELTS naman ang inyong kukunin, ang equivalent niyan, hindi 4.0 in all categories. Ang equivalent niyan, 3.5 in reading, 4.5 listening, 4.0 in speaking, 4.0 in writing mga kabayan. So yun dapat ninyong malaman. Hindi lang CELPIP ang organization na pwede kayo mag-take. Maaari din kayo mag-take ng IELTS. It's either in British Council or in IDP mga kauliboy. So yun. And then hold the equivalent of a Canadian high school diploma. Kagaya ng binanggit ko kanina, if high school graduate kayo sa Pilipinas, dapat meron kayong educational credential assessment na may po-provide. So paano nyo may po-provide yan? Go to Google din ninyo how to get an ECA, and then yan ay ipoprovide ng mga accredited institution kagaya ng WES or ng World Education Services mga kabayan. Nag-ano rin kami yan dito, nag-provide rin kami yan mga kauliboy as a skilled worker. Yan ay requirement na dito sa bansang Canada, especially if mag-apply kayo for permanent residency application. So yun. Then yung pangatlo, have recent and relevant work experience. Sa experience mga kauliboy, binabaan na nila. 6 months na lang mga kabayan, hindi na 12 months. So kinakailangan nyo na lang i-provide yung document niyo. Ano ba yon? Certificate of Employment na kayo talaga ay isang legit na caregiver. Nagtrabaho ka ba sa institution, sa mga facilities, sa private employer, sa bahay nila, as long as kayo ay merong certificate of employment na nagpapatunay na kayo ay nagtrabaho sa isang particular na employer. And lastly, receive an offer for full-time home care job. So, saan mo makukuha to? From a Canadian employer mga kabayan. So, dapat full-time. Kung may kakilala kayo mga kauliboy sa bansang Canada na mga kamag-anak nila na nangangailangan ng mga healthcare services, like halimbawa na lamang yung binabanggit dito na for home support worker and for home child care provider, well, kinakailangan nyo na lamang sumangguni sa kanila na baka maaaring ako na lang yung kunin ninyo para magkaroon ako ng job offer mga kabayan. So yung job offer ninyo, manggagaling yan sa mga Canadians or permanent residents dito sa bansang Canada. Ngayon, para naman sa mga kababayan ko na gustong mag-apply pero walang experience, may good news para sa inyo mga kabayan. Naka-indicate dito, as part of the 2024 to 2026 Immigration Levels Plan, Canada will admit over 15,000 caregivers as permanent residents. So, hindi lang kayo pati ang inyong mga family members, pwedeng-pwede nilang gawing permanent residents. So, yun mga kauliboy, I hope nakatulong sa inyo yung information na to Ngayon, meron ko lang ako idadagdaga. Marami rin sa inyo nag-iisip, how about age limit? So, based on my research mga kauliboy naka-indicate dito mga kauliboy, where there's no strict age limit for caregivers in Canada, applicants must meet the general requirements for work permits and immigration. So, it's either for work permit or for immigration documentation yan, including health and security screenings. So, syempre, dapat wala kayong health issues. Kagaya ng binanggit ko na sa inyo noon pa, maaari kayong maging inadmissible sa Canada, just in case lang meron kayong sabit sa medical, at kung meron kayong mga criminal records mga kauliboy. And then, the most important factors are your ability to perform the job and meet the program's eligibility criteria. So yun, syempre, hindi naman nangangahulugan na ikaw ay 55 years old na or 60 years old is hindi mo na magagampanan yung trabaho. So, kinakailangan yung magampanan at syempre, may provide ninyo yung eligibility requirement na kinakailangan ng IRCC para kayo maging qualified applicant. So yun mga kauliboy, I hope nakatulong sa inyo yung information na to, lalong-lalo na sa mga kababayan kong nangarap makapagtrabaho dito sa bansang Canada. At ganoon na rin sa mga kababayan ko na wala pang experience. Pwede kayo makapag-apply. Kinakailangan nyo lang simulan ang pag-gain ng experience. At least 6 months experience at hanggat maaari maging tuloy-tuloy yan until such time na meron ng opening for this program mga kauliboy. So ganoon lang, i-provide niyo yung documents like IELTS. Kinakailangan kung IELTS ang iyong iti-take na English Proficiency Examination, 3.5 reading, speaking 4, writing 4, listening 4.5, if CELPIP naman, 4.0 in all categories, at dapat ang inyong job offer ay relevant sa trabaho na apply ninyo. Kagaya ng binanggit ko kanina, kung may mga kilala kayo sa Canada na may mga kamag-anak na
nangangailangan ng pag-aalaga, kung meron silang mga kapag-anak na elderly or yung mga bata na dapat alagaan, well, dapat related yung trabaho nyo doon. At syempre, yung education mga Kuldiboy dapat equivalent sa Canadian High School Diploma mga kabayan. Kaya kinakailangan ninyo mag-undergo ng Educational Credential Assessment through WES or World Education Services. Again, Google nyo lang yan. So yun mga Kuldiboy, natapos na naman po lang video. I hope nakatulong ako sa inyo, lalong-lalo na sa mga kababayan kong nangangarap makapagtrabaho here in Canada. Pwede magkaroon ng katuparan yan mga Kuldiboy. Sundin nyo lamang yung eligibility requirements at hintayin ninyo yung pag-open ng programa na ito. So kagaya ng bilang ito kanina mga Kuldiboy. So as of now, kinakailangan nyo nang ihanda. So yun, kung sakasakaling nakatulong at nagustuhan ninyo yung video na ito, don't forget to give a thumbs up. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe and click mo notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities, Boy FW, na akin na-upload. As always, consistency, patience, and have a positive mindset mga kabayan. Tiwala sa sarili, sa may kapal, at sa proseso mga Kuldiboy. Kung meron kayong katanungan, ilapag nyo lang dyan sa ating comment section at pakishare na rin ang video na ito para makarating na rin sa iba natin mga kabayan. Ingat palagi and see you in my next video. Bye bye mga Kuldiboy.